Ano to? Nasaan ako? Anong lugar to? Like, really? I'm in the middle of gubat? Oh, so gross! Ew! Ano ba ginagawa ko dito? Ate Brenda! Ate! Chad? Chad, is that you? Opo, Ate Brenda. Ako nga po. Ano ginagawa mo dito? Like, bakit nandito ka rin? Saka, why are we here ba? It's so maputik eh. Like, ew, nakakadiri. Tapos, the rain is so lakas. Magtago ka dito, ate. Dali! Dito sa damuhan. Wait, why do I need to make tago there? Basta! Huwag ka na maingay. Magtago ka na lang dito. Bilisan mo! Okay. Oh my gosh, this is an embarrassment. Hindi ako pwede makita ng followers ko na ganito, no? Bilisan mo na kasi, Ate Brenda. Teka, eto na. Papunta na. Ayan. Dito ka lang sa tabi ko, ate. Wait, what's happening ba? Where's Mom and Dad? Sila pong pinagtataguan natin, ate. Mom and Dad? Like, why naman? I still don't get it, Chad. Are we playing tagu-taguan, really? Here in the middle of a gubat? Mas malala pa po, ate. Mas malala pa. Kaya wag na wag kang lalabas. Okay, we need to stop na this tagu-taguan, okay? Let me call Kuya Driver to get us out of here na. Ate, wag! Papalapit na sila! Papalapit na sila! Nang marinig ng magkapatid na sina Chad at Brenda, ang mga kaluskos at yabag ng mga paa sa putikan habang bumubuhos ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng kagubatan. Sila ay nakiramdam at nagtago. Tahimik silang nagmamasid-masid sa paligid hanggang sa bumulaga sa di kalayuan ang dalawang may itim na aswang habang sila ay nakitang nagtatago ng mga ito. Dahan-dahan gumapang papunta sa magkapatid ang mga halimaw. Mom! Dad! No! Don't do this po! What? What did you just say? Sila Mom and Dad yan? Yes po, ate! Sila yan! What happened to them? Why are they like taong grasa? I don't know, ate. Pero ang alam ko po, aswang na sila. What? Aswang? Like the halimaw in a Filipino urban legend? How did that happen sa kanila? I really don't know po, ate. Tara na po, umalis na po tayo dito. Bago pa sila makalapit sa atin, kakainin tayo nila Mom and Dad. Oh no, this can't be. Mom, Dad! It's me and Shadow. Don't you remember us ba? We are your children. Don't you make kalimot? Ate, hindi ka po nila maintindihan. Parang nababaliw po sila eh. Tingnan mo po oh, tumutulo yung laway nila. I can't believe this is happening to us. Oh my gosh! Like, I don't even remember why I'm here in the middle of the gubat. Ate, anong gagawin natin? Let's go na, Chad. We need to make takbo and ask for tulong somewhere. Ate, bumibili sila. Ayan na sila. Ah! Biglang bumilis ang paggapang ng dalawang aswang at nahablot ang nakababatang kapatid na si Chad. Nakita ni Brenda kung paano pinagkakagat ang kapatid at nagsitalsikan pa ang dugo nito habang sumisigaw. Ate, help! Ate! Chad, no! My brother! Ate, ang sakit! Help me please! Sobrang sakit! Sorry, Chad. I can't make tulong for you. I'm scared eh. Ate, parang awa mo na! Hilahin mo ako, please! Hindi ko na po kaya! Mamamatay na ako! I'm sorry, Chad. I have to make takbo na. I will find some tulong. Huwag mo po akong iiwan, ate! Parang awa mo na po! Huwag! I'm sorry, Chad. I have to go. I'm sorry. Ate Brenda! Tinalikuran ni Brenda ang kanyang kapatid at kumaripas ng takbo. Ngunit wala pang ilang segundo, naramdaman niyang hinahabol na rin siya ng mga ito mula sa kanyang likuran. Dinambahan siya ng maabutan ng mga ito dahilan para matumba sa putikan. Mom, Dad, no, please don't do this. No. Kakainin kita, Brenda! Kakainin kita! Dad, no. Don't make me kain. I'm not your food. I'm your baby girl, remember? Hindi ka namin anak. Iinumin namin ang dugo mo hanggang sa huli nitong patak! Oh, Mom, please! I don't want to die! Please, don't do this! Papatayin ka namin! Papatayin ka namin! No! I want to
Pagsigaw ni Brenda, bigla itong nagising mula sa kanyang panaginip at sumabay pa ang kulog na may kasamang kidlat dahil sa lakas ng bagyo. Doon niya napagtanto na binabangungot lamang siya. Dali-dali naman siyang pinuntahan ng kapatid na si Chad sa kwarto dahil narinig nito ang sigaw ng kanyang ate. Ate, ano nangyari sa iyo? Chad! Chad! Buhay ka! Ate, binabangungot ka yata kanina eh. Buhay ka nga! Oh my gosh! I thought it's totoo! But it was all panaginip lang pala. Naririnig kita kanina, sumisigaw ka eh. Kaya pinuntahan kita. Akala ko kung ano na nangyari sa iyo. You will not make paniwala sa dream ko, swear! Malamang, panaginip nga eh. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Pero ate, mas hindi ka maniniwala sa ipapakita ko sa'yo. Ano naman yun? You better not check your social media. Kasi kaliwat kanan ng bashing na natatanggap mo. Wait, what? Bashing? I better check if that's true. Totoo, Ate Brenda. Galit na galit yung mga tao sa'yo. Ano bang reason? I'm so maganda naman eh. Why do I get all the bashing na sinasabi mo? Are you pranking me, Chad? See for yourself, Ate Brenda. Wait, let me check nga. Kinuha ni Brenda ang cellphone at tiningnan agad ang kanyang social media. Dito niya nakita ang iba't ibang hate comments at bashing na natatanggap niya sa mga netizens. At isa-isa naman itong binabasa ng kapatid. Oh no, this can't be. Sige, basahin ko sa iyo ah. Sabi nung isa, grabe ang luho ng babaeng to. Hindi naman niya pinaghirapan. Tapos yung pera, galing pa sa kita ng minahan ng mga magulang niya na nakakaperwisyo sa mga tao. Binabaan na kami dito dahil sa inyo. So what? Hindi lang nila afford yung kaya kong bilhin, no? Saka ano namang kinalaman ko kung binabahas sila? O ito pa. Akala mo kinaganda mo yung pagpapapansin mo sa social media? Nakakairita ka. Pati magulang mo ang walang pakialam sa mga taong napeperwisyo nyo. I'm posting for my followers, no? Eh di mag-scroll up sila kung ayaw nila yung mga life updates ko. Duh! Ito ate, meron pa. Pamilyang perwisyo sa mga tao. Nagpapakayaman sila sa negosyo nila habang masama ang epekto sa mga tao. Dapat sa mga yan, kinukulong. What is my kinalaman naman sa business nila, Dad? Why they make rants sa akin? Meron pa ate. Sabi naman nito, mukha kang butanding sa suot mo. Sana nakakalunok ka pang baboy ka habang lumulubog na kami sa baha dahil sa negosyo ng pamilya nyo. Okay, that's enough. I can take it anymore na. Over the belt na yung mga say nila to me. Ate, even at our school, the rages are so sick. Ang daming nagagalit sa atin dahil sa negosyo nila mom and dad. They don't know the real kwento naman ah. Saka like I said, wala naman tayong kinalaman dun. Even us, we don't know what's going on sa mga businesses nila mom and dad. Ang alam lang natin, may mining business sila mom and dad. That's all. But you know what? People are people. Kahit anong paliwanag mo sa kanila, all they see is we are mom and dad's children. Anak tayo na kinaiinisan nilang mga tao. We can do anything about it. Kaya kahit sa atin, magagalit sila. That's so unfair. Paano na yung image ko sa social media? This is so stressful. Buti na nga lang wala akong social media at hindi ako nagpo-post ng mga live updates na katulad mo. Kaya di ako nakakatanggap ng mga bashing na natatanggap mo ngayon eh. Paano na yung followers ko? Ang dami na naka-unfollow sa akin. This can't be happening. Alam mo te, okay lang yun sa social media. What I'm worried about, kapag pumasok na tayo sa school, for sure, you'll not bear all those side eyes and smirks you'll get. Buti nga yung mga classmate ko. They assure me na di naman sila galit sa akin kasi mabait naman ako sa kanila. Eh ikaw kasi, ang maldita mo sa school eh. Kaya maraming naiinis sa'yo. Maraming may hidden hate sa kaartehan mo. I don't want to make pasok until this scandal ends. I want mom and dad to make us homeschool instead. Sigurado ka ba dyan ate? Yes, I will talk to them now. Lumabas ng kwarto si Brenda para puntahan ang kanyang mga magulang na nooy nasa sala na nag-uusap at parabang balisang-balisa dahil sa kinakaharap na iskandalo ng kanilang pamilya. Sinundan din ito ni Chad. Nang makarating sila sa kanilang sala, kinausap nila ang kanilang mga magulang.
Mom, Dad, can you do me a favor? Brenda, please, not now. Mainit ang ulo ko. But Dad, this is about the family issue we're facing. Brenda, Chad, go to your room. No! I want you to hear me. Unyemas, ano ba yon? I want to do homeschooling instead. Brenda, honey, we can just deal with that later, okay? Mas malaki ang problema na pinag-uusapan namin ng dad nyo. Yun nga, Mom eh. That's my dahilan kaya I want to go homeschool na lang. Dahil doon sa problem nyo ni Dad. You guys are dragging my reputation. Manahimik ka nga, Brenda. Hindi na nga kami magkandaugaga ng mama nyo na mag-isip ng paraan para makalusot dito sa punyemas sa problema kinakaharap namin ngayon. Anong gagawin natin, Erwan? Galit na galit sa atin ang mga tao. Anytime pwedeng sumugod sa mansyon natin ng mga yan at magprotesta. Dahil po ba yan sa mining business nyo, Mom? Dad? I'm sorry to say but yes, Chad, honey. Then it's so unfair for me and Chad if you don't know what's happening, di ba? Oo nga po, Mom. Dad, nakakatakot ng lumabas dahil alam ng mga tao na anak nyo kami. Baka mamaya kung anong gawin ng mga tao sa amin. Don't worry, my son. I won't let that happen. Okay, let me and your dad explain it to you in the simplest way. Nagsimula talaga ang problema natin ang malugi ang lahat ng kumpanya na meron tayo. We have no choice but to do something para maisalba ang business natin. Dito namin nakilala ang governor na nag-alok sa amin ng mining business. Siya ang bahala sa lahat ng permit at environmental agreement, lalo na sa mga taong naninirahang malapit sa mining location. Everything is settled by him, by his control, by his political power. But that convenience demands a great cost. Kailangan naming ibigay sa kanyang 40% share ng company. Naging maayos ang takbo ng mining business. Nagpakasasa tayo sa pera na nakukuha natin dito. Pero unti-unting naapektuhan ng mga tao dahil sa deforestation na ginagawa natin sa bundok na pinagmiminahan. Nagkakaroon ng baha sa mga taong naninirahan sa mababang bahagi ng bundok. Naging landslide prone ang area at ang mga debris mula sa minahan ay bumabara sa mga ilog at kanal. Kaya galit na galit ang mga tao ngayon sa amin dahil ang mining business natin ang naging dahilan kung bakit bumaba sa mga bayan na malapit sa bundok kung saan tayo may minahan. Lalo na ngayon at may bagyo. Ramdam na mga tao ang baha dahil sa deforestation na ginawa namin sa bundok. And now, what's even worse, that governor left us alone in this problem. Kami ngayon na nagigiit. Ang lahat ng sisi at galit ng mga tao napunta sa amin. But we can't drag his name dahil lalong magkakagulo at mas maraming mauungkat na problema. Unyemas talaga. Para kaming naging ali sa problemang hindi naman kami ang nagsimula eh. Pinilit lang din naman kami. Nagibit kami kaya wala kaming nagawa. And now, kami mga anak niyong nalalagay sa alanganin, no? Tumigil ka, Brenda. Ang iniisip mo lang imahe mo. Binibigyan lang kita ng pera. Ang ginagawa mo na lang lustayin lahat sa luho mo. Tapos ngayon wala kang utang na loob. But Dad, didn't you ever isip about what the other people would say to us before getting to this kind of problema? Sana naman inisip niyo kami. Nadadamay kami sa problem niyo eh. Teka, bakit ka bang ngit-ngit ng ngit-ngit dyan, ha? Bakit parang ikaw pa yung problemado? Netizens are bombing me with lots of bashing and hatred in my social media accounts. I can't even post a life update now dahil they are so galit na to me. I will deactivate na lang my account so I can see negative comments sa akin. Brenda, stop it. At least ikaw ang mawawala lang sa'yo ay yung pagmamayabang mo sa social media. But me and your dad, we are going to be sued by prosecutors. Makakasuhan kami at iimbitahan kami sa mga hearing. And that is much worse than your problem, you stupid brat! Then why not face it? Wala naman kayong ginawang masama, di ba? Chad, honey, ano kasi? Wait, are you telling me na ayaw niyong umarap sa ganyang mga kaso? Kapag humarap kami, maiipit kami dahil hindi rin namin pwedeng ibulgar ang koneksyon namin sa governor. Marami ding masisilip sa amin kapag sinimulan ng imbestigahan ng mga business na hawak namin ng daddy nyo. So what are we going to do na? We can't just make tago like this. Kailangan makalis muna tayo ng bansa bago pa dumating ang kaliwat kanang subpina na ipapadala. Dahil kung makakarating sa atin yun na nandito tayo sa Pilipinas, kapag umalis tayo, mas lalong halata na iniiwasan natin ang anumang ikakaso sa atin. Dun muna tayo titira sa Amerika mga anak, okay? Let's say we will just have a family vacation.
Oh my gosh, at last! I can rest my isip na for this trouble. Pero Mom, Dad, I can leave my friends and classmates. Chad, you have to make pili between them and us. Your sister is right, Chad, honey. Don't worry, babalik din naman tayo pag humupa na ang lahat at natabunan ng ibang mga issue ng mga taong issue ng family natin. You know, mabilis makalimot ang mga tao sa mga issue kapag may dumating na bago. So, when are we going to make a list? Ipapanda ko na yung private play natin. Bukas na bukas aalis na tayo. Wait, Dad! Ang lakas ng bagyo, oh. Hindi tayo pwedeng umalis na ganyan ang lagay ng panahon. Kaya nga, Dad, can we just make antay na lang after ng bagyo? Hindi pwede. We have no choice. Pinilit ko na yung piloto at sinuhulan ko na ng malaking halaga. Hindi na tayo pwede magtagal dito. Para bago pa tayo mabigyan ng supina at sugurin ng mga tao dito sa mansyon natin pagkatapos ng bagyo, ay wala na tayo dito. Sila ay isang pamilyang may marangyang buhay. Dahil sa kanilang mining business na kung saan naging dahilan kung bakit napeperwisyo ang mga tao na naninirahan malapit sa kanilang minahan. Dahil sa pagbaha dulot ng deforestation na kanilang isinagawa sa bundok, kung saan sila nagmimina. Kaya upang makatakas sa pag-iimbestiga at galit ng mga tao, tinangka nilang umalis muna ng bansa at pahupain ang iskandalo na kanilang kinakaharap. Kinabukasan, sila ay pumunta na sa lugar kung nasaan ang kanilang private plane. Ivana, Brenda, Chad, tayo na. Nandito na ang private plane. Erwan, are you sure about this? Ang lakas ng bagyo. I assure you, kayang-kaya ng private plane natin yan. Pinilit ko na ang piloto. Malaking perang ibinigay ko, kaya hindi na tayo pwedeng umurong. Kailangan na talaga nating umalis ngayon. Okay, I'll trust you. Chad, Brenda, sigurado ba kayong wala na kayong nakalimutan? Dala nyo na lahat ng kailangan nyo? Yes, Ma. I'm good. Wala na po akong naiwan. If ever, we can just make bili na lang, diba? Oh yeah, we can just buy whatever we need there. Basta makaalis lang tayo ngayon dito. Sige na, pumasok na kayo. Aalis na tayo maya-maya. Finally! I will make pahinga muna sa social media. Pero I will miss posting my outfit and food vlogs. But I will make new friends naman din when we get there sa Amerika, diba? So it's going to be fun pa rin! Ewan ko sa iyo, ate. Matulog ka na nga lang muna sa biyahe. Wala naman ba kayong sinabihan ng mga kaibigan nyo kung saan tayo pupunta? Wala po, Dad. Even if I want to, I know you won't allow me. Ikaw, Brenda, may sinabihan ka ba? Panay post ka pa naman. At yung bunganga mo hindi mo mapirmi sa kakayabang. At lahat na lang ng nangyayari sa buhay mo kinukwento mo sa mga kaibigan mo. I don't like to make tingin nga sa phone ko kasi they're bombing me hatred and bashing because of you So I didn't make sabi sa kanila. Good. Siguraduhin nyo lang na walang nakakaalam sa kung saan tayo pupunta. Okay na. Get ready. Our private plane is about to take off. Makalipas ang ilang minuto, lumipad na ang private plane ng pamilya. Kahit na malakas ang bagyo, hindi ito naging hadlang para sila ay umalis at tumakas sa responsibilidad na harapin ang kanilang problema. Ngunit habang ang kanilang private plane ay nasa makapal at maitim na ulap, sila ay nakaramdam ng pagyugyog na kinabahala ng lahat. What the heck? What's happening? Mom! Dad! Ano pong nangyayari? Oh no! Erwan! Stay calm. Turbulence lang yan. Huwag kayong magpanik. But Dad, it's so lakas! This is not just a turbulence! Dad, are we going to die? I don't want to die. Erwan, come on! Do something! Sinabi nang wag na nga kayo magpanik Bakit ba kasi natin pinilit na umalis? I told you, dapat inantay nating humupa yung bagyo! Punyemas! Wag niyo nga akong sisihin! This can't be! I don't want to die like this! Oh no! Dad, anong gagawin natin? Erwan, yung mga anak natin! Sa dagat tayo babagsak, hindi sa lupa. Siguradong andito pa rin tayo sa Pilipinas. We got the chance to survive. Basta makalungoy tayo sa pinakamalapit na dalampasigan. What's dalampasigan? Bitch! Tanga! Can we really do that? Are we going to make it?
I can swim, Mom. Don't worry. Oh my gosh! Are we going to die na ba? I don't wanna die! Oh my God, it's too early! Brenda, can you swim? Yes, Mom, I can! Erwan, we need to survive this. Hindi tayo pwedeng mamatay ng ganito. Hindi talaga pwede. Hindi! The plane is going down! Ayan na! Get ready for crash landing! Fasten your seatbelts! Ang kanilang nasirang private plane ay bumulusok nga pababa. Dahil sa malakas na bagyo ay bumagsak ito sa dagat na malapit sa dalampasigan ng isang malawak na isla. Ang buong pamilya ay himalang nabuhay, ngunit sa kasamaang palad ang kanilang piloto ay namatay. Nang masiguro nila na silang mag-anak ay nakalangoy papuntang dalampasigan ng isang malawak na isla, sila ay agad na sumilong sa isang puno. We're alive! Oh my gosh! We made it! That's so nakakatakot! Mom, Dad, okay lang po ba kayo? I'm okay, honey. Ikaw ba okay ka lang? Wala bang masakit sa'yo? Okay naman po ako, Mom. How about you, Brenda? Are you okay? Yes, Mom. Okay ako, but my legs are still shaking. I can't believe we're still buhay pa after what happened. Good. How about you, Erwan, honey? Hindi ko maramdaman ang pako. Wala akong maramdaman. What? Just try to move it. Come on. Hindi ko may galaw. Naipit ata to kanina sa pagbagsak ng plane. Can you try it again? Igalaw mo nga ulit. Hindi ko nga maigalaw eh. Hindi ako makatayo. Does that mean po ba na malulong po si Dad? So, what are we going to do? Kailangan nating humingi ng tulong. What? But where do we find some tulong? I don't know. Naiwan natin lahat ng phones natin sa plane. Basa lahat. Ang tanging magagawa lang natin is to find some people here and ask for help. Brenda, find some help. Go! Mom? Really? Me? You want me to go in that gubat? Brenda, tigil-tigilan mo muna yung kaartehan mo, please. Don't you realize what's going on? We just survived a tragedy. Mabuti nga at nabuhay pa tayo eh. Now your father needs our help. If you can't do it, then I'll do it. Stay here with your brother and I'll get some help. Mom, no. Mas kailangan ka po ni Dad sa tabi niya. Ako na lang po maghanap ng tulong. But Chad, honey, you're too young. Baka mawala ka pa. That's my boy. Buti na lang at matapang itong bunso natin. Brenda, what are you going to do? What are you suggesting, Mom? You want me to make sama to Chad? Brenda naman, hindi pwedeng mag-isa ang kapatid mo. Wala tayong magagawa kundi humingi ng tulong. Ano ba? Pag ako namatay, Brenda, ikaw ang unang-una kong mumultuhin. Tandaan mo yan. Okay, fine. We will find some tulong nga. Kakainis. Mom, wait for us po, okay? Di po kami maliligaw. Huwag po kayo mag-alala. Babalik din po kami kagad kapag nakahanap na po kami ng tulong. Sige, mag-iingat kayong dalawa ng ate mo. Go find some help. Umalis na nga si Chad na kanilang bunsong anak at sinama nito ni Brenda kahit na ito ay labag sa kanyang kalooban. Kahit na patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, sila ay pumasok sa masukal na gubat at nagbabaka sakaling makahanap ng tao na kanilang mahihingan ng tulong. Tulong! Tao po! May tao po ba dyan? Tao po! Tulungan niyo po kami! Oh gosh, Chad! Look at this gubat. It's so laki. Can we really find someone here to get some tulong? We're so basang-basa na sa lakas ng bagyo eh. Tapos ang putik-putik pa. So nakakadiri. Ate, hindi tayo pwede maghintay na humupa yung bagyo. Buti nga andito tayo sa gubat kaya nasisilungan pa tayo kahit papano eh. Tsaka pwede ba? Magtagalog ka na lang. Nakakairita ka na eh. Eh bakit ba? This is how we make salita, no? Alam mo Ate Brenda, tayo na lang ang nandito. Alam ko naman na nag-aarti-artihan ka lang para sa mga followers mo. Akala mo naman kinasosyal mo yung pagsasalita mo ng English. Ako lang kausap mo. Kung mag-i-English ka, idiretso mo lang. Pero kung hindi mo kaya, magtagalog ka na lang ng tuwid. Pataglis-taglis ka pa eh. Oo na. Ito na. Kakainis. Teka, saan tayo makakahanap ng tulong dito? Eh gubat na gubat tong pinasok natin. Nagbabaka sakali tayo. Hindi pwedeng wala tayong gawin para kay Dad. Pero paano tayo makakabalik? Baka maligaw tayo. Nope.
nakikita mo ba tong ginagawa ko sa mga puno na nadadaanan natin? Yeah, ano ba ginagawa mo dyan sa mga puno? Bakit mo kinikis-kis? Kinikiskis ko para magkaroon tayo ng bakas bawat puno na madaraanan natin. Para kapag kailangan na natin bumalik, susundan lang natin tong mga puno na nilagyan ko ng marka. Talino mo dyan Pero saan nga tayo makakakita ng tao? Sumigaw na lang tayo ng tulong habang naglalakad. Help! Help! We need help! Habang sila'y naglalakad sa kagubatan at tumihingi ng tulong sa gitna ng malakas na bagyo, bigla silang nakakita ng isang matandang lalaki na kulot ang buhok at nakatingin sa kanila sa di kalayuan. Ayun ate, tingnan mo may tao! Help! Help po! We need help! Tulong po! Kailangan po namin ng tulong, parang awa niyo na po! Help! You need to make us tulong po! Hala, lumakbo yung matanda. Why are you so takot to us? We just want to ask for tulong naman Baka kasi natakot sa salita mo eh. Sabi ko kasi sa'yo magtagalog ka na lang eh. So what are we going to do na? At least, alam na natin na merong tao dito sa gubat. Maghanap pa tayo ng tulong. Siguradong may iba pa tayo makikitang tao rito. Pero Luko, kahit maitim ang ulap, kitang-kita na magagabi na. Aabutan tayo ng dilim dito sa gubat, Chad. Sige, medyo malayo-layo na rin yung nalakad natin eh. Pag tinuloy pa natin yung paglalakad, baka abutan na tayo ng gabi dito. At di na natin makita yung daan pabalik dahil sa dilim. Then let's go back na. Bakit ba kasi nangyari sa atin to I can't believe this. So nakakapagod. Teka ate, narinig mo ba yon? Ano yun? May umalulong. Oh my gosh. Yeah, I can hear it too. Ate, kailangan na talaga natin bumalik. Wait! I remember this. Parang deja vu. Eto? Anong ibig mong sabihin, te? Don't you remember, binangungot ako last night? Ganitong-ganito yung bangungot ko. Nasa gubat ako na maputik. Okay. Tapos anong nangyari? Tapos nakita kita na nagtatago sa halaman. Tinawag mo daw ako. At pagkatapos nun, ganitong-ganito yung nasa dream ko. Para magkakatotoo yung nasa dream ko. kung ganun, anong nangyari sa panaginip mo? Nakita daw natin sila mom and dad na parang monsters. Parang yung sinasabi nila na mga aswang. Panaginip lang yun. Akala ko naman premonition na yung nakita mo. Paano namang naging monster sila mom and dad? Paano naman si mom and dad biglang naging monster? At ano nga ba yung tawag sa Filipino urban legend na yun? Aswang. I don't know, but I'm pretty sure that this forest is in my panaginip. Teka ate, naririnig mo ba yun? Yung umuungol kanina? Parang malapit lang sa atin Oh my gosh, I can hear the ungol. Parang may iba tayong kasama dito sa paligid. Chad, I'm scared. What are we going to do? Are we going to make takbo na ba? Sige ate, pagbilang ko ng 3, tumakbo na tayo, okay? Okay, loud and clear. 1, 2, ha? Chad! Look! Isn't it a monster? Saan? Ayun, look oh! Oh my gosh! Hala, oo nga! Nakatitig pa sa atin ate! Tell me that is not an aswang! Grabe ate, tama ka nga! May aswang nga dito sa gubat! Oh, let's make takbo na! Tara na ate, bilisan mo! Teka, I'm making takbo as fast as I can! Aray! Ate! Sa kanilang pagtakbo pabalik sa kanilang mga magulang, natapilok si Brenda at gumulong sa bangin na malapit sa kanilang dinaraanan. Nagkahiwalay ang magkapatid sa kanilang pagtakbo. Dumiretso naman si Chad sa daan kung nasaan ang mga puno na kanyang minarkahan. Kaya siya ang hinabol ng aswang. Habang si Brenda naman ay nahulog sa isang malalim na bangin at nawala ng malay. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagkaroon ng ulirat si Brenda. Paggising niya, nalaman niyang nasa isang kuweba siya at tila puno ito ng maliliwanag na bagay. Oh my gosh! What happened? Where am I? Anong place to? Wait.
Bakit parang there's so many floating ilaw? This is just like what I make nood in a fairy tale movie. Am I making panaginip? Gising ka na pala, babae. Who are you po, Lola? Bakit po ako nandito? Ako si Tandang Dura. Ikaw ay nasa aking tahanan. Ano naman ang iyong pangalan, babae? Tandandura? Tandangdura? What a name! Ako naman po si Brunilda. Brenda for short po. Nasaan yung brother ko? I'm with him in the middle of gubat eh. Ikaw lamang ang mag-isang nakahandusay sa gubat ng ikaw ay aking madatnan. But I'm with my kapatid po talaga. We're both looking for tulong because my dad's legs are badly bali. He can't make lakad po talaga. Hindi ko maunawaan na maayos ang iyong winiwika, Brenda. Tila ay may kakaiba kang pamamaraan ng pagbigkas ng iyong pananalita. Ito'y hindi ko nagugustuhan. And it seems you also have a different pananalita po. It was like you're from lumang kapanahunan. Lumang kapanahunan? Itong tamang pamamaraan ng pakikipag-usap upang mabatid ng maayos ng iyong kinakausap ang nais mong ipahiwatig. But I can't make intindi your words eh. It's so malalim po. Maybe because you're too matanda na. Sinabi mo kanina nangangailangan kayo ng tulong, hindi ba? Yes po, that's the reason why me and my kapatid are inside the gubat po. We really need help for my dad. But I think you're not gonna make tulong po because you're too matanda na to come with me sa beach kung nasan po yung family ko na nagre-rest. Hindi kita sasamahan, ngunit maaari kitang tulungan. Mula sa kamay ni Tandang Dura, lumabas ang isang puting bato at ito ipinakita niya kay Brenda. Namangha ang dalaga sa ganda ng bato. What kind of bato is that po? Ito'y hindi bato. Ang hawak-hawak ko ay isang mutya. Ang mutya ng islang ito. Mucha? I don't get it. What's with that mucha? You know, what I need is help po for my dad. I don't need that kind of bato po. Tila minamalit mo ang mutyang ito. Ngunit ito ang makakatulong sa iyo upang mapagaling ang iyong ama. Paano po? I don't usually make paniwala sa powers po. Sa ngayon ay hindi ka naniniwala. Ngunit mararanasan mo ang kapangyarihan nitong mutya. But if that's the only tulong that I will find, then fine. I will make tanggap na lang the bato or mucha as you called it po. Ang mutyang ito ay may kakayahang magpagaling ng anumang sakit. Is that true? So it will heal my dad's binti? But how po? Should I just make it dikit to his binti? Kumuha ka ng tubig kung saan meron at isawsaw mo ang bato. Kapag kuminang na ang tubig, ipainom mo ito sa may sakit at ito ay gagaling sa kahit anong karamdaman nito. OMG! Para siyang magic! How's that possible po? Mapapatunayan mo ito kung iyong susubukan, Brenda. Pero if that is what you call mutya ng isla, then for sure that's so napakahalaga here sa isla niyo po, am I right? Kung tama ang aking pagkakaintindi sa iyong sinambit. Oo, mahalaga ang mutya na ito sa isla. Then, why are you make it bigay to me? Malalaman mo rin sa takdang panahon. Ngunit binabalaan kita, Brenda. Ang mutyang ito man ay biyaya sa iyong paningin dahil sa angking kapangyarihan nito. Sumpa naman ito sa mga gahamang tao. Gahaman? You mean greedy people? But why po? Paano po siya nag-turn into sumpa? Ang kapangyarihan ng mutya na nagpapagaling ay maaari mong gamitin kahit kailan mo gustuhin. Ngunit wag mo itong lulunokin. Dahil ikaw na mismo ang magiging mutya at ang dugo mo ang magsisilbing tubig upang magpagaling. Then, mas okay nga po yun, right? Ako na mismo ang powers? Hindi. Dahil wala nang talab ang kapangyarihan sa sinumpang lumunok nito. Hindi mapapagaling ng kanyang sariling dugo ang anumang karamdaman o sakit sa sinumang lumunok nito. Wait, what? You mean hindi po mapapagaling ng taong naging mutya yung sarili niya? That's so very unfair naman po. Ganun na nga. Kaya hindi niya ito dapat lunukin kahit na anong mangyari.
Then, why should I make lunok that bato? How stupid am I if I will make lunok that, right? Siyang tunay. Ngayon, tanggapin mo ang motsang ito at dumiretso ka na sa pamilya mo. Thank you for your tulong po I hope this really makes my dad's binti okay. Ngayon ikaw ay gumising na sa iyong pagkahimlay. Bilisan mo bago ka pa muling abutin muli ng gabi at maabutan ng aswang sa bangin kung saan ka nahulog. Wait, what do you mean? Pagkasambit ng huling salita ni Tandang Dura, ito ay nagliwanag at naging isang magandang diwata. Patuloy na lumiliwanag ang paligid hanggang sa masilaw si Brenda. Nang mawala ng liwanag, nadatnan niya ang kanyang sarili na nasa bangin na kahiga. Umaga na noon at sumikat na ang araw. Inisip niyang panaginip lamang ang lahat, ngunit nang kanyang tingnan ng kanyang kamay, hawak-hawak niya ang mutya na ibinigay ni Tandang Dura na isang diwata. Dali-daling umakyat si Brenda paalis ng bangin at hinanap ang mga punong minarkahan ng kanyang kapatid upang makabalik sa dalampasigan. Nang siya ay makabalik, nadatnan niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang bunsong kapatid na si Chad. Chad? Mom? Dad? Brenda! Oh, Brenda, honey! Ate, kala ko patay ka na. I'm still buhay pa! Brenda, honey, buti nakabalik ka. Buong gabi kang nawala. Gladly, I was able to find those puno na nilagyan ni Chad ng mga mark para makabalik dito. Ba't ka natagalan? Umaga na Anong nangyari sa'yo? Kinuwento ko na kay Mom and Dad ang nangyari na hinabol tayo ng aswang. Totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo, ha? Hinabol daw kayo ng aswang? Dad, hindi ako nagsisinungaling. Hinabol talaga kami ng aswang. Mabuti na lang po nakapagtago ako sa damuhan, kaya nailigaw ko yung aswang. Nung hindi niya na po ako nasundan, nakita ko po na umalis na pabalik sa dinaanan namin yung aswang. Buti na lang talaga, di niya ako nasundan dito sa dalampasigan. Pero sigurado ko, aswang po talaga yun. Kitang-kita namin ni ate. Di ba ate? Is that true, Brenda? Totoo ba lahat ng mga sinabi ng kapatid mo? Yes, Mom, Dad. Totoo po lahat ng story ni Chad. We saw it. Hinabol niya kami and we just make takbo as fast as we can. But nagkahiwalay po kami because I fell sa bangin. But Mom, Dad, you will not believe what I will make kwento to you after I make hulog sa bangin. What happened, Brenda? I just woke up sa isang cave na punong-puno ng mga lumulutang na lights. I was like, wow, so amazing. It was like fairy tale na I make nood sa movies. Tapos, ano nangyari? There's an old lady there and her name is Tandang Dura. Dura? Anyway, at first, I thought she's just an ordinary matanda. So I assumed na hindi naman siya makaka-help sa akin para to help Dad. Okay, sige. Nakikinig kami. Then, she gave me this bato or what she called mucha. Sabi niya sa akin, what I need to do is just get some tubig anywhere and make this bato sausaw in that water. After that, if the water makes kinang, then Dad must drink the water and he will just like make galing na sa binti niya. Ano ate? Teka, hindi ko masyadong naintindihan eh. Ang ibig sabihin mo ba, kapag kumuha ng tubig at isasawsaw yung bato na yan na sinasabi mo, kikinang yung tubig tapos pag inom ni Dad, gagaling na yung binti niya? Yung bang ibig mo sabihin? Yeah, right. You just make repeat what I just sabi eh. Di kasi namin maintindihan talaga yung sinabi mo eh. Anyway, then after she make turo me what this mucha can do, she just like make liwanag and transform into like a magandang diwata. Huh? What? Diwata? Kanina aswang, tapos mucha na nakakapagpagaling. Tapos ngayon, diwata? Yes, Mom. Then after all of that, I just make gising na. At first, I thought it's only panaginip. But when I saw my hand holding this mutya, I realized it's not panaginip at all. It's all true. Nasisira na yata kayo ng isip eh. Baka nabagok yung ulo mo ha. Mahirap na ngang intindihin yung bunganga mo eh kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Ang sabihin nyo, hindi lang kayo talaga nagsumikap na maghanap ng tulong. Erwan, wag mo naman sigawan ng mga bata. Sila na nga ang humingi ng tulong eh. For sure they did their best to get help. Kunyemas! Bakit pa kasi ako pa yung nalumpo eh? Dapat yung sutil mo na lang na panganay. Puro lang naman yung kaartihan at magpapaganda. Puro ka lang lustay na binibigay kong pera sa'yo. Pero wala kang kwenta.
Erwan, stop! That's too much. Sige na, ako na lang ang hihingi ng tulong. Bantayan nyo na lang ang dad nyo. No, Mom! Let me just talk to Dad muna. What are you going to say, Brenda, huh? So you think I'm baliw? You think I'm just making all these kwento? Sige, I will show you what this mutya can do. Anong gagawin mo, Ate Brenda? What I'm going to do? Exactly what Tandang Dura just made Turo to me. Iniisip mo ba talaga, ate, na galing yan sa sinasabi mong diwata? Then let's see if my panaginip about that diwata and this mutya and the power na meron to is true or hindi. Go on! Give us nothing, Brenda! Patunayan mo yung kabaliwan mo! I will make you galing not because I want you to, but because I want make patunay na everything I said is not just gawa-gawang kwento. Brenda, please stop this nonsense. No, Mom! This is not nonsense. Chad, get some tubig sa dagat. Pagagalingin natin si Dad, dali! Sige, sabi mo eh. Kukuha lang ako sa dagat. What? Sa dagat? You know it's not a drinking water, stupid! Brenda, can you please stop that? Baka lalo pang magkasakit ang dad nyo eh. Shh! Chad, make it more bilis! Dali! Eto na, ate. Ginamit ko na lang yung palad ko. Bahala ka talaga dyan, ha, pag may nangyari sa tiyan ni Dad. Okay, then make your iced tea in. I will just make the bato sausaw. Then... Eh, Mom! Look! Kumikinang talaga yung tubig. Wait, what? Really? How did that happen? Hindi ko alam. Mukhang tama nga yung sinabi ni Ate Brenda. I told ya! Now that the tubig makes kinang, let Dad inom that water. Ayoko! Malay nyo, nasinagan lang ng araw yan, kaya kuminang. Chad, huwag ka nang makisali sa kahibangan ng ate mo, ha? Drink it! If it will give you sakit ng tiyan, then curse me hanggat gusto mo. Ayoko sabi! Ilayo niyo sa akin yung tubig! Erwan, I think you just have to try. Just make a little sip na lang para just in case hindi masyadong sumakit yung tiyan mo. Dad, nakita talaga namin na kuminang. Mukhang tama nga si Ate Brenda sa mga sinabi niya. Sige na, subukan nyo. Punyemas talaga! Pag ako lalong nagkasakit sa kagagawan nyo, ha? Siya, sige! Iinumin ko na ito! Eto na! Napilit nila ang kanilang ama na si Erwan upang uminom ng tubig na sinawsawan ng mutya. At nang kanya itong inumin, hindi niya inaasahan na ang tubig ay hindi maalat at parabang ito ay napakalinis sa kanyang panlasa. Laking gulat nila na biglang nanumbalik ang lakas ng binti nito. Narinig nila na ang binti nito ay nagsilagatukan at parabang ang mga nasirang ugat, laman at buto ay kusang naayos. Tumayo ang kanilang ama at silang lahat ay namangha at hindi makapaniwala. What the hell? Totoo nga! Magaling na ako! Nararamdaman ko na ulit ang mga binti ko! Totoo nga! Ate, totoo nga oh! Napagaling ng mutyang yan si Dad! Nakakalakad na ulit si Dad! I can't believe it! All this time, totoo lahat ng kwento nyo! Now? Who's baliw, Dad, ha? You will not get galing if you don't make inom that tubig. Oo na, salamat anak. Nagkamali ako. Totoo nga ang sabi mo. Totoo nga sinabi mo tungkol sa mutyang yan. So that stone can heal almost everything. Tama ba? Yes, Mom. That's what the Diwata just said to me when I was in her kuweba. Can it make me beautiful again? You know, can it heal fast aging? Yung mga kulubot ko sa mukha? Or pwede akong maging sexy ulit? How about make more money using the stone? Baka naman may ibang kakayahan niyang mutya. Baka pwedeng makahanap tayo ng ginto o kayamanan. Maybe for now. That's what the Diwata just said to me. It can heal only. Pero I don't think yung sinabi mo, Mom, about making you sexier and maganda? Or what Dad just said about making pera by using it to find some ginto or treasures? One thing's for sure, this mutya has powers. Then give it to me. I will use that stone. What? No way! I will not make bigay to you, Dad. Never!
I'm your dad. Ako masusunod. Baka mawala mo pa yan. Akin na yan. No, Dad! Ayoko nga eh! Sa akin ginive to ng diwata, so I'm the only one who must make hawak to this! Wala kang utang na loob ah. Isipin mo na lang na kapalit yan ng mga ibinigay ko sa iyong luho. Akin na yung mutya. I don't want nagsasabi eh! Akin nga to! Just stop it! Para walang away, ako na lang ang magtatago. Brenda, honey, give me that stone. Why, Mom? Because you want this stone to make you maganda? No! No one will have this mutya! This is all mine! Tama na! Tumigil na kayo, please! Nalimutan niyo naman kung bakit tayo nandito? We just survived a plane crash. Ang kailangan po natin ay makalis dito. Hindi ang mutya na yan. Kaya please po, pwede bang wag na kayo mag-away-away sa mutyang yan? Basta Brenda, wag na wag mong wawalain yung mutya na yan ha. Ibigay mo sa akin yan kapag nakauwi na tayo. Maliwanag! No! Never! Chad is right. All we have to do is to get out of this island. At dahil kaya na po maglakad ni Dad, pwede na tayo makahanap ng tulong. But Chad, honey, naalala ko kung totoo lahat ng sinabi nyo, yung mutya at yung diwata na sinabi ng ate Brenda mo, that means totoo na meron talagang aswang na humabol sa inyo sa gubat. Yes, Mom. Totoo po lahat ng sinabi namin. Then we need to stick together. Wala na maghihiwa-hiwalay. Erwan, I'm scared. Paano kung nandyan lang sa tabi-tabi yung mga humabol sa anak natin? Malas naman kasi kung naisalba lang natin ang cellphones natin. Pero for sure, bago mag-crash landing ang private plane natin, nakapag-emergency call na ang piloto natin. Then sigurado pong may rescuer na maghahanap sa atin. Wala na rin naman bagyo eh. So kailangan na lang po natin magantay dito sa Pampang. So you mean we just have to make antay para sa rescuers here? Eh how can we make kain? I'm so hungry na rin. Kung totoo nga ang aswang na sinasabi nyo, kapag pumasok ulit tayo sa gubat na pinasukan nyo, baka makita tayo ng aswang doon. So ibig sabihin maghihintay tayo dito sa beach hanggang sa dumating yung mga rescuer? Pero ano ang kakainin natin? Baka may malapit na bahay dito na pwede tayo makikain. Then we will try to catch a fish. Chad, di ba sabi mo marami kang natutunan sa Boy Scouting nyo? Then you know how to make fire out of woods, right? Yes po, Dad. Pero katatapos lang ng bagyo eh. Basang-basa po lahat ng mga kahoy. Mahirapan po tayong gumawa ng apoy. Then we just have to make hanap na makakain before maggabi. Yes, because if night falls, baka makita pa tayo ng sinasabi niyong aswang. Sige po, Mom, Dad. Maghanap na lang po tayo ng mga prutas na pwede nating makain habang nag-aantay pa tayo ng mga rescuer dito sa Dalampasigan. Hindi rin po talaga tayo pwedeng umalis dito para pagdating ng mga rescuer makita nila tayo kaagad. So we will going back to that gubat? Yes, ate. Susundan lang ulit natin yung mga minarkahan kong puno. But this time, magkakasama na tayong lahat. Basta, walang hihiwalay. Tsaka po, isa pa po. Maaga pa. Marami pa po tayong oras para maghanap ng prutas. Bumalik na lang po tayo kagad sa Pampang kapag hapon na. Then let's do it na kasi I'm so hungry na talaga. Sa napagkasundo ang gagawin ng pamilya, sila ay nagsimula na maglakad upang maghanap ng kanilang makakain ng mga prutas at nagbabaka sakali rin na makahingi ng tulong. Patuloy silang naglakad-lakad at sinundan ng mga puno na minarkahan ni Chad upang hindi sila mawala pabalik. Habang sila ay naglalakad, sila ay nakakita ng mga puno ng buko. At last, we have something to eat na. I really like buko. Pero masyadong mataas yung puno ng buko. Who can climb that tree? Kaya ko, Mom. Kaya kong umakyat ng puno. Are you sure, Chad, honey? Yes po, Mom. Tulad ng sinabi ko, Boy Scout ako. Go on, my son. Napakagaling talaga nitong anak kong ito. Make your dad proud. Proud ka kay Chad? How about me? Ako kaya nag-heal sa mga binti mo. Hindi ka, Brenda. Yung mutya na hawak mo. Tumigil na nga kayo. Just make sure hindi malalaglag si Chad. If we're going to have some coconuts, then we will survive this day. Go, son. Take care, okay? Okay po, Ma'am. Akyat na po ako. Watch your step, honey. Watch your step.
Huwag ka nang titingin sa baba anak para hindi ka malula, okay? Yes po, Mom, Dad. Kaya ko ito. Wait, Chad! Look! That's the old man na we saw kahapon. Ha? Ano? Saan? Ayun o, banda doon. Oo nga, no. Ayun nga yung matanda na nakita natin kahapon. Brenda, ano ba? Don't distract your brother. Baka mahulog pa eh. Punyemas! Kahit kailan ka talaga, Brenda! Chad, don't listen to your sister! Stay focused! Okay, Dad. Sorry po. Oh no! He's making takbo again! Nang makakuha ng ilang mga buko si Chad sa puno na kanyang inakyat, agad siyang bumaba at biniyak ang mga ito at kanila itong pinagsaluhan. Chad, honey, thank you for getting all these coconuts. So refreshing. Ang galing mo talaga, anak. Manang-mana ka sa katapangan ng daddy mo. By the way, Chad, nakita mo di ba yung old man na nakita ko kanina? Yes, Ate Brenda. Nakita ko nga eh. Yung matandang kulot na nakita natin kahapon. But he make takbo again like what he did kahapon. So, you guys mean nakakita kayo ng tao dito sa gubat? Yes, Mom. Nakita na namin yung matandang yun nung isang araw. Good. Maybe we can ask him to help us. Or maybe we can stay at his house for a while. But he ran away na eh. Where do we make hanap that old man? Parang nakakita ako ng maliit na bahay sa di kalayuan kung saan siya tumakbo. Baka malapit lang yung bahay niya dito. Sige po. Nakita ko kasi yung parang kubo habang nasa taas po ako ng puno ng buko eh. Pero parang ang layo niya kasi tingnan. Kaya hindi ko po alam kung makakarating tayo doon. It's okay. Subukan natin. But Dad, look oh! Magtatanghali na. We make lakad kanina from the beach hanggang dito for a couple of hours. Baka we will make himatay naman kapag nag-walk tayo agad-agad. Pero ate, baka kapag nagpahinga tayo hanggang mawala yung init ng araw, abutan tayo ng hapon tapos hindi pa tayo makarating doon sa bahay na nakita ko. Mukha lang siyang malapit kasi kita sa taas ng puno eh. Pero paano kung abutan tayo ng dilim, di mahihirapan tayo makabalik sa dalampasigan. May point si Chad. What do you think, Erwan? Should we take the risk to go further? Sige, maglakad pa tayo. Baka sakaling mahanap natin yung sinasabing kubo na nakita ni Chad kanina. Ano ba yan? My feet is so pagod na eh. Di maiwan ka dyan. Ewan ko na lang kung hindi ka mamatay sa kaartihan mo. I will not make myself patay, no? I have my mutya kaya. O siya, sige. Maiwan ka dyan mag-isa. Maglalakad na kami. Bahala ka dyan. Tara na! Okay, fine. I will make sama na. Kainis. Patuloy na naglakad ng buong pamilya sa masukal na gubat. Kahit nalabag sa loob ni Brenda, sa kabila ng katirikan ng araw, sinikap nila na mapuntahan ang nakita ni Chad na kubo. Patuloy naman si Chad sa paggawa ng marka sa mga puno upang hindi sila maligaw pabalik sa dalampasigan. Ngunit sa tagal ng kanilang paglalakad, unti-unti na silang nakaramdam ng pagod. Wait, I think we need to rest. Hindi ko na yata kaya. Malayo pa ba, Chad? Hinihingal na rin ako eh. I'm sorry, Mom, Dad, pero mukhang malayo pa po talaga yung nakita kong kubo. Dapat kasi we decided to make balik na sa beach eh. Ikaw naman yung dahilan kung bakit tayo ngayon naglalakad eh. But why me na naman, Dad, ha? Ako na lang lagi mong sinisisi. Kung hindi mo tinuro yung sinasabi niyong matanda, hindi sana makikita ni Chad kung saan yung pupunta at hindi na makikita yung kubo sa malayo. Di sana hindi natin maiisip na subukan puntahan. Tama na yan. Huwag na kayong magsisihan. We just have to conserve our energy to walk to the beach. Lalo kayong mapapagod sa bangayan yung mag-ame. Ang sakit nyo sa tenga. Si Dad kasi, lagi na lang ako may kasalanan. Sorry po, Mom, Dad. Pero sigurado ako, dito po yung direksyon na yun ng kubo. So, what are we going to do? Are we still going to take the risk and go further? Paano kung abutin tayo ng gabi pero wala tayong makitang kubo? Sige, mas mabuting ang bumalik na muna tayo sa Pampang. Halos kalahating araw din tayong naglakad papunta dito mula sa Pampang. Kung maglalakad na tayo ngayon, hindi tayo abutin ng gabi dito sa gubat.
But Dad, we're so pagod na sa paglalakad papunta dito. Tapos we're going to make lakad again pabalik, ha? Erwan, Brenda is right. Kaya nga tayo babalik na, di ba? Kasi pagod na tayo kakalakad palayo sa beach. Can we just rest for a bit? Dad, ako rin. Pagod na rin ako kakalakad. Siguro magpahinga muna tayo. Kahit na ilang minuto lang, pwede po ba? Okay, sige. Maidlip muna tayo. Lahat dapat umidlip muna. Para lahat tayo may lakas sa paglalakad mamaya pabalik. Sige po, Dad. Buti na lang may mga nahulog na daon ng nyug sa lupa. Pwede po natin tong gawing pansamantalang higaan. Bright idea, Chad, honey. Hindi ba't it's so itchy to make tulog there? Di sa lupa ka humiga para lalo kang mandiri. Kaartihan mo. Ang buong pamilya ay nagsimula ng umidlip sa mga pinagpatong-patong na dahon ng nyog. Kahit na ang mga ito ay sanay sa malambot na kama, sila ay nakatulog dahil sa pagod mula sa paglalakad nila ng mahaba. Sa kanilang pagtulog, si Brenda ay muling nanaginip at nagpakita muli ang diwata na si Tandang Dura na anyong matanda. Tandang Dura, is that you po? Kumusta, Brenda? Kumusta ang mutya na aking ibinigay sa iyo? It works po! This mutya makes my dad lakad na ulit. I just make sunod your instructions. Thank you po, sobra. Huwag ka munang magpasalamat dahil hindi pa natatapos ang lahat. What do you mean po? Dito sa isla, mag-ingat ka sa mga bagong yanggaw. Wait, what? Yang what? Bagong yanggaw? What is yanggaw po? Isang uri ng aswang na naninirahan dito sa isla. Oh my gosh! I'm pretty sure yun po yung nakita namin yesterday. The one that makes me habol me and my kapatid. Mag-iingat kayo ng iyong pamilya dahil ang bagong yanggaw ay isang uri ng aswang na maaring manghawa ng pagiging aswang sa pamamagitan ng kanilang laway. Oh no, so kadiri. But hey, I remember my bangungot that my mom and dad became nakakatakot na aswang. Is it connected to what is happening ngayon? I'm having goosebumps! Binabalaan kita, Brenda. Binabalaan kita. Thank you, Tandang Dura. I will not kalimot at babala po. Ngayon, gumising na kayo. Kailangan nyo nang bumalik sa dalampasigan. Sa huling salita na sinambit ni Tandang Dura ay nagising si Brenda at sa kasamaang palad dahil sa sobrang pagod hindi nila namalaya na ang idlip nila ay naging mahabang tulog. Kaya agad niyang ginising ang mga kasama. Oh my gosh! Chad, Mom, Dad, gising! Ay, oh no. Nakatulog ba tayo ng mahaba? Ate, hapon na. Naku, palubog na yung araw. Punyemas, anong kamalasan to? What are we going to do na? Kung babalik tayo sa dalampasigan, kahit tumakbo tayo, aabutin tayo ng gabi. Kung pipilitan naman natin dumiretso papunta sa kubo na nakita ko, baka hindi na rin natin mahanap at mapilitan tayong matulog dito sa loob ng gubat. We can't do that. We can't take risk para sa wala. Kung ganon, handa ba tayong tumakbo pabalik kahit na abutin ba tayo ng gabi? We need to try, Erwan. At least pagbalik natin, we know na may pampang tayo nga abutan. Pero sana maabutan pa natin na makarating sa pampang bago tayo maabutan dito ng aswang. So we need to make takbo na and stop chit-chatting! Sige, wala nang mahabang diskusyon pa. Takbo! Let's go! Hurry! Ang buong pamilya Disaya ay nagsimula ng tumakbo pabalik sa pampang sa pamamagitan ng pagsunod sa daan kung nasaan ang mga punong minarkahan ni Chad para sila ay hindi maligaw. Ngunit kahit na anong bilis ng kanilang gawin, sa kasawiang palad, sila ay inabutan pa rin ng gabi at wala silang magawa kundi tahimik na maglakad upang hindi sila marinig ng aswang na gumagala sa gubat. Bunyemas, inabutan na nga tayo ng gabi. Everyone, walang mag-iingay. Make sure your steps don't make any noise. Mom, Dad, padilim na po ng padilim. Hindi ko na po makita yung mga puno na minarkahan ko.
Does this mean maliligaw na tayo? No way! This can't be! Pilitin mong makita, anak! Kapag hindi na natin makita mga punong may marka, kahit lumakad pa tayo ng lumakad, baka lalo lang tayong maligaw dito sa gubat. Sinusubukan ko po yung punong may marka, Dad. I'm trying my best. Hindi ko na rin masyadong makita ang daan. Oh no, this can't be happening. Baka maabutan tayo ng sinasabi niyo humabol sa inyong aswang kahapon. Oh my gosh! I make panaginip kanina and the diwata gave me babala about the aswang that makes gala here sa gubat. Kamalasa naman oh. Hindi nga tayo namatay sa plane crash. Mamamatay naman tayo sa aswang na sinasabi ninyo. Huwag na lang kayong maingay para hindi tayo marinig at makita ng aswang. What the? Mom, Dad, Ate, What's that, Chad, honey? narinig niyo po ba yun? Anong narinig? Ang naririnig ko lang ingay ng mga nagkikiskisang sanga ng puno at saka mga halaman. What do you make rinig ba, Chad? Naririnig ko na yung mga alon. Naririnig ko na yung mga alon. Malapit na tayo sa dalampasigan. Saan mo banda naririnig? Diretso ba? Banda sa kanan natin o sa kaliwa? Let us know, honey. Diretso lang po, Mom. Malapit-lapit na po tayo. But wait! Do you hear that then? Grabe! Ano yung ingay na yun? Ano yun? Ungol ba yun? Hindi! Yun yung ingay na narinig namin ni Ate nung nakita namin yung aswang. That means malapit lang yung aswang here. We must hurry na to make takbo sa beach. Are you sure na yun yung aswang? Yes po, Mom. Sure na sure po kami. Yun po mismo yung narinig namin kagabi. Takbuhin na natin. Huwag na tayo magdaan-daan ng lakad. Kapag tumakbo tayo, lalo tayo maririnig ng aswang. Yes, Dad. At kahit na makaabot tayo sa dalampasigan, wala naman tayo mapagtataguan dun eh. Wala ring ibang tao na makakatulong sa atin. We can take the risk na tumakbo para lang makapunta sa dalampasigan pero masusundan naman tayo ng aswang. So ano, daan-daan pa rin tayo maglalakad? Yes, we will walk slowly and... Ah! Ivana! Mom! No! Oh my gosh! Yan na yung aswang! Bitiwan mo ang asawa ko, halimaw ka! Bitiwan mo! Help me! Aray! Ang sakit! Help me, please! Nakita sila ng aswang at tinilan nito ang kanilang ina. Ilang beses itong kinalmot ang aswang at ang mga dugo ay nagsitalsikan. Nakadakot si Erwan ng malaking bato. Pinukpok nito ang aswang sa ulo at bahagyang nahilo. Dahilan upang tigilan nito ang pagkalmot kay Ivana. Dahil dito, sila ay nagkaroon ng pagkakataon upang tumakbo. Chad, tulungan mo ako! Itayo natin ang mama mo at ipapasan ko! Mom! No! Hurry! We need to make takbo na sa beach! Ivana, kayanin mo! Malapit na tayo sa dalampasigan! Ipapasan kita at tatakbo ko! Kayanin mo! Erwan, I don't think I will make it! No! You will survive! Alagaan mo ang mga anak natin! No! I can do that without you! Mabubuhay ka! Stay with us! Dad, let's go! Mukhang bumabangon na po yung aswang! Okay, Chad! Run! Naunang tumakbo si Brenda sa kanyang kapatid at ama, habang si Erwan naman ay inaalalayan ng kanyang asawa habang tumatakbo. Dad, Chad! Nakikita ko na yung beach! Kita ko sa liwanag ng moon! Good! Pero kapag nakarating na tayo sa dalampasigan, anong gagawin natin? Wala rin tayo mapagtataguan. Kailangan din nating magamot ang mama mo. Wait! Mag-isip ako, Dad. Nasa beach na ako! Where are we going to make tago? This is nonsense! We have nowhere to make tago din naman! Onyemas, anong gagawin natin? Wala rin tayo mapagtataguan. Hindi, Dad! Sa tubig! Lumusok tayo sa tubig! Kahit hanggang sa tuhod lang natin. Ano? Pero bakit? Hindi po ba mahapdi para sa mga aswang ang asin? Hindi po ba tubig alat ang dagat? Oo, tama. Pero sigurado ka ba na gagana yung iniisip mo, anak? Wala tayong ibang pagpipilian, Dad. Kailangan natin subukan yun. Yun lang po ang naisip kong paraan. At wala na rin tayo magagawa. Kung hindi gagana yon, siguradong katapusan na natin. No, it can't be. Walang mamamatay sa pamilya natin. Wala. Kaya subukan na natin, Dad.
Dad! Chad! What are we going to do now? Nandito na ako sa Pampang! Lumuso ka na sa dagat, ate. Kahit hanggang tuhod lang. Wait, what? You want me to go sa dagat? But why? Basta ate, gawin mo na lang. Naririnig ko na ang aswang sa likod natin, Chad. Nang silang lahat ay makarating na sa dalampasigan, dali-dali silang lumusong sa dagat. Naglakad sila hanggang sa ang tubig ay hanggang tuhod na lang. Nilingon nila ang dalampasigan at nakita ang aswang na nakatayo sa buhanginan habang ito ay nasisinaga ng liwanag ng buwan. Dad, look! Yung aswang oh! No way! Tama ka nga anak, tama ka! Hindi nga kayang lumusong ng aswang sa tubig alat. But Dad, that dagat is so dark. Nakakatakot, baka mamaya may kung anong humila sa atin dito eh. I'm so scared. Mas matakot ka ate sa aswang na nag-aabang sa atin sa dalampasigan. Anong gagawin natin? Paano tayo makakabalik sa dalampasigan? Ate, subukan nating sabuyan ng tubig alat yung aswang. But why? Tingnan natin kung may tataboy natin. Okay. Eto na. Lumayas ka dito! Aswang ka! Lumayas ka dito! Get off here! We don't want your presence dito with us! Dad, tumakbo na paalis. Takot nga yata siya sa tubig dagat. Oh my gosh! That means our protection is tubig alat? I really think wala na talaga tayong matatakbuhan! Sandali, ang mama nyo. Ano pong gagawin natin, Dad? Ilapag natin siya sa buhanginan. Humahon na tayo dito sa dagat. But what if bumalik ulit yung aswang? Chad, bantayan mo ang paligid ah. Huwag tayong lumayo sa tubig para madali natin masabuhin ang tubig dagat kapag bumalik. Okay po, Dad. Pero paano po si Mom? Kailangan natin ng lunas. Wala nang malay ang mama ninyo. Wait! Don't you remember? I have a healing mutya. Let me take water and sausaw it so that Mom can make inom for her to feel maayos na. Bilisan mo! Ang dami mo pang sinasabi, nyeta ka! Just chill, gosh. Muling ginawa ni Brenda ang tinuro sa kanya ng diwata. Pinainom niya ng tubig ang kanyang ina na isinawsaw sa mutya. Dad, look! Yung mga sugat ni Mom! Dahil sa kalmutang aswang! Unti-unti nagsasara! Hindi talaga ako makapaniwala sa kung anong kayang gawin ng mutyang yan. Tingnan mo't ang bilis gumaling ng mga sugat ng mama mo. Thanks to me! Buti talaga I met the diwata in the middle of the gubat. Now, meron akong healing mutya for us to survive dito. Wag na wag mo talagang iwawala yan, Brenda, ha? Kundi lagot ka talaga sa akin. Wait, what happened? Ma'am, gumaling ka na sa mga sugat mo. Yung mutya ni ate yung nagpagaling sa'yo. Really? Pero nasan tayo? Nandito tayo ulit sa dalampasigan. Paano yung aswang? Nasaan na yung aswang? Takot sa tubig dagat po yung aswang, Ma'am. Safe po tayo dito. Then, we can have at least a good sleep tonight sa buhanginan. Buti at maliwanag ang buwan at hindi natatakpan ng ulap kahit papano nakikita natin ang paligid. Pero kailangan po merong magbantay sa atin kahit isa habang natutulog ang iba. Okay, ako muna magbabantay. Since we're 4, we will take turns every hour in 2 rounds. By that, we can sleep exactly 8 hours after the last turn. And Dad, please, after we make gising, let's find some pagkain kasi I'm so gutom na. We only make kain na buko for this whole day, no? Tama si Brenda Irwan. Hindi tayo nakakain ng tama ngayong araw. Kailangan natin talaga maghanap ng sapat na pagkain bukas. Okay, sige. Magpahinga na muna tayo. Ako na muna magbabantay. Pagkatapos ko, gigisingin ko si Chad. Ikaw naman na magbabantay, anak, okay? Yes po, Dad. Sunod naman na magbabantay ang mama ninyo. Pagkatapos, ikaw ang pinakahuli, Brenda. Dahil sa kanilang ginawang plano, matagumpay nilang nalampasan ang gabi na puno ng kababalaghan. Sumapit ang araw at ang lahat ay nakaramdam ng gutom sa kanilang kumakalam na tiyan. Dad, I'm so gutom na talaga. We need to have some almusal or else I'm going to make himatay here. Dad, kailangan po talaga nating ulit maghanap ng makakain. Bumalik tayo dun sa pinagkuhanan natin ng buko. Meron pang bunga dun para makalaman po yung mga sikmuna natin. Wala ba tayong ibang option? Like, can we find banana trees? Gosh, I really miss foods na binablog ko and mukbangs. Why did this happen to us kasi? Wala tayong choice.
Kailangan natin malampasan to. Huwag kayong mag-alala. Anytime, any day. Sigurado kong may rescuer na darating dito para kunin tayo. Makakakain din tayo na masarap. Erwan, ayoko mamatay dito. Natatakot ako. Saka mom, don't worry kasi we have my mutya naman eh. For sure you won't get patay naman kasi we have a healing mutyana. Ang hirap ng kalagayan natin ngayon. Hindi ko nakakayanin ng ilang araw pa dito. We're supposed to be sitting in our luxurious private plane, drinking wine, relaxing, pero nandito tayo na parang mga madudungis na mahihirap. Gutom na gutom. Doble rin po yung hirap natin dito dahil sa mga aswang. Kung aabutin ulit tayo ng isa pang gabi dito, siguradong babalikan at babalikan tayo ng mga aswang. Gladly, we have tubig alat naman for protection. But Chad is right. We can't make another gabi here. Kung meron lang sana tayong matutuluyan na bahay dito. Mukhang napunta talaga tayo sa isang deserted island. Kaya parang wala rin kwenta na maglakad tayo palayo dito sa dalampasigan papunta sa masukal na gubat para maghanap ng tutulong. Dahil wala namang nakatira dito bukod sa aswang na naninirahan dito. Pero Dad, paano yung nakita naming matanda at yung nakita kong kubo sa malayo? Hindi kaya guni-guni nyo lang yon? O kaya naman engkanto, maligno, at pinaglalaruan lang ang mga mata ninyo? Naniniwala ka na sa mga ganon ha, Erwan? Pero sigurado po ko eh. Nakita po talaga namin yun. Pwede po ulit natin subukan na puntahan ko yung nakita kong kubo. Hindi na. Kailangan tayo mag-isip ng ibang paraan. Isa pa, kung lalayo tayo dito sa dalampasigan, baka hindi tayo makita ng mga rescuer kagad. Kaya hindi talaga tayo dapat umalis dito. Habang nag-uusap ang buong pamilya, biglang may sumulpot na lalaki sa di kalayuan at sila ay kinausap. Hey! Hey! Erwan, may tao! May tao! Oh my gosh! Look, Chad! That's the matandang kulot na nakita natin! Oo nga Ma'am, Dad, siya po yung nakita namin. Sabi sa inyo eh, may tao talaga dito. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo dito? Tulong! Tulong po! Tulungan niyo kami! Ano't nandito kayo sa islang ito? At para bang ang dudungis ninyo? Pamilya po kami. Ako po si Erwan. Ito po ang aking asawa na si Ivana. At ang mga anak ko po na si Chad at Brenda. Ako naman si Alvin. Tawagin niyo na lang akong Mang Alvin. Nag-crash po dito sa isla yung private plane na sinasakyan namin. Nag-crash? Butit wala kayong sugat. Himala naman. Wala po. Maayos po ang lagay naming lahat. Sigurado kayo? Kahit malulubang sugat, wala kayo? Ikaw, wala kang malubang sugat, sigurado ka? Swerte kayo at nakaligtas kayo. Sa plane crash na sinasabi ninyo. Parang awa nyo na po. Tulungan nyo po kami. Wala pa po kami maayos na pagkain, 2 araw na po. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na po. Nung isang araw pa po kami naghahanap ng tulong eh. Nakita ko na nga kayo nung nakaraan. Oo nga po, Manong. Kayo po yung nakita namin twice pero yung make takbo naman. Bakit po ba? Mahabang kwento. Dahil delikado sa islang ito. Buti nga't nakayanan nyo pang manatiling buhay ng 2 araw dito sa dalampasigan. Alam po namin ang ibig niyong sabihin. May aswang po dito sa islang ito. Akala nga rin po namin walang taong nakatira dito sa isla na to. Buti na lang po't nakita nyo kami. Noong una, nag-alangan akong lapitan kayo dahil matagal ng panahon mula nang huli akong nakakita ng tao dito sa lugar na ito. Akala ko'y isa rin kayo sa aswang na gumagala dito. Lalo pat hapon na nang makita ko mga anak ninyo noong isang araw. Kaya natakot akong lumapit sa kanila. Pasensya na po kung natakot po namin kayo. Gusto lang po talaga namin humingi ng tulong eh. Kung ganon, sumama kayo sa aking kubo para makakain kayo. Nako, maraming salamat po. At kailangan din po talaga namin ng matutuluyan. Dad, di ba yung Mick sabi na we should not go layo dito sa beach? Kasi baka di tayo makita ng rescuers. But we need something to eat. Pwede naman tayong bumalik-balik dito sa beach after nating makakain sa bahay ni Mang Alvin. Oo,
Malapit lang naman ang kubo ko rito. Pero kahapon po, nung nasa taas po ako ng puno ng buko, nakita ko po yung kubo na tinitiran nyo. Parang ang layo po eh. Mali kasi ang dinaanan din niya. May mas maikling daan akong alam. O yun naman pala eh. Tara na, para makakain tayo na maayos. Maraming salamat po talaga, Mang Alvin. Ang buong pamilya ay nagdesisyon ng sumama kay Mang Alvin upang makikain sa kubo nito. Katulad ng kanyang sinabi, mabilis nga silang nakarating sa kanyang kubo at dahil doon sila dumaan sa mas malapit na daan na kanyang nalalaman. Nang sila'y makarating na sa kanyang kubo, sila ay naglinis ng katawan at ipinaganda naman sila ni Mang Alvin na makakain. Nang maihanda ng lahat, sila ay sama-samang umupo sa maliit na lamesa. Maraming salamat po ulit sa pagtulong niyo sa amin, Mang Alvin. Ay, wala yan. Tsaka bukod sa akin kayo pa lang ang taong nakita kong napadpad dito sa lugar na ito. Pero matanong lang po namin, nasan po ba tayo? Anong isla po ba ito? Ang islang ito ay tinatawag na Isla Siayan. Tayo ay nasa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, ang Batanes. Ang islang ito ay hindi tinitirhan ng tao. Tama, itong ruta ng private plane namin papunta sa Amerika. Pero kung hindi po ito tinitirhan ng tao, bakit po kayo nandito? Katulad ninyo, napadpad din ako sa lugar na ito, pero hindi aksidente. Sinadya kong walang ibang makakaalam na dito ako pumunta sa isla na ito gamit ang aking private boat na nasa kabilang bahagi ng isla. Ha? Meron kayong private boat sa kabilang isla? Bakit hindi pa po kayo umalis dito? Bakit nandito pa rin kayo hanggang ngayon? We can use it to escape here. Kahit hindi na tayo mag-antay ng rescue. Pinili ko mismong manatili rito. Dahil naririto ang hinahanap ko at hindi ako titigil hanggat hindi ko yun nahanap. Bakit po? Ano pong hinahanap nyo dito? Ang malamat na batong nagpapagaling. Ikinuwento sa akin noon ng aking lola maalamat na batong nagpapagaling ng kahit na anong sakit. Sinabi niya sa akin na totoo ang batong yon. Nahumaling ako sa alamat na yon dahil isa akong doktor. No way, Mang Alvin. Ikaw si Doc Alvin? Yung sikat dati sa mga dyaryo na doktor na nasisiraan daw ng bait dahil sa paghahanap ng bato na makapagbibigay ng lunas sa lahat ng sakit. Tapos bigla na lang naglaho. Ikaw yun? Si Doc Alvin? Wow! Ikaw yung nakakalitong doktor na magulong magpayo sa mga nagpapakonsultang pasyente? Ako nga si Doc Alvin. Pero hindi ako nasisiraan ng bait. Dahil alam kong totoo ang sinasabi sa akin ng aking lola tungkol sa maalamat na batong nagpapagaling ng kahit na anong sakit. Isa pa, hindi ako magulo magpayo. Sadyang hindi lang talaga maintindihan ng mga makikitid ang utak dahil ang mas gusto nila ay bigyan ko lang sila ng bigyan ng reseta ng gamot. Pero you don't make hanap naman po that bato, di ba? Hindi pa. Hindi ko pa nahanap. Matagal na po kayo nandito sa isla. Siguro kung totoong meron pong ganong bato, di ba dapat nahanap nyo na po? Baka naman po hindi totoo yung sinasabi nyong bato. Totoo ang bato. At mahanap ko yon. At kapag nakuha ko ang bato, ako ang magiging pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Dahil mapapagaling ko ang lahat ng mga sakit. Kahit na anong sakit. Makikilala ko. Magkakakitaan ko ito. At magkakaroon ako ng napakaraming pera. Ha? Pero Doc Alvin, may iba po pala tayo. Paano nyo naman nagawang mabuhay dito na mag-isa? Lalo pa po't meron po ditong aswang na gumagala sa isla. Yung aswang na yon, nung una, naging proteksyon ko rin ang dagat. Pero habang narito ko at napag-aralan ko ang galaw ng aswang, natutunan ko na kung paano proteksyonan ang aking sarili nang hindi na kailangan pa ng dagat. Bagong Yanggao? That one is a Yanggao, right, Doc Alvin? Bagong Yanggao? Paano mo naman nalaman na isang bagong Yanggao ang aswang na gumagala dito? Because that's what Tandang Dura said to me. Tandang Dura? Sino si Tandang Dura?
The diwata who make me bigay the Diwata? Bigay? Anong binigay sa'yo? I mean... Ay, pagpasensya mo na yung anak ko. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Mahilig kasi yung magbida-bida kahit na walang kwenta ang pinagsasabi. Huwag mo na lang siyang pansinin. Oo nga po. Anyway po, kung ganun, pwede po bang dito muna kami tumuloy habang wala pang mga rescuer na dumarating? O kaya naman, kung ayaw niyo pa talagang umalis dito, baka pwedeng kami na lang po gumamit ng private boat niyo na nasa kabilang isla. Oo nga po, Mang Alvin. Since alam naman po namin na nandito kayo, pwede po namin kayong balikan kung sakaling nahanap niyo na po yung sinasabi niyong bato at gusto niyo na pong umalis dito. Malayo ang kabilang bahagi ng isla. Hindi natin kakayanin na lakarin yon ng dire-diretso. Pero susubukan pa rin natin. Basta ako, mananatili ako dito at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung maalamat na batong nagpapagaling sa lahat ng sakit. Maybe po, let's make kain na lang po. I'm so very gutom na po kasi. Ay sige, kumain na kayo. Para pagkatapos makapagpahinga na muna kayo at matulog. Sama-samang kumain ang lahat. Sarap na sarap sila sa niluto ni Mang Alvin para sa kanila. Dahil sa kanilang kabusugan, sila ay nakatulog. Hindi nila namalayan na unti-unting tumatakbo ang oras at ang araw ay palubog na. Habang si Brenda ay nasa kanyang panaginip kasama si Tandang Dura. Tandang Dura! Buti po at nagpakita po kayo ulit sa akin sa dream ko. Brenda, kumusta ang pananatili niyo sa islang ito? Masaya ba? No po! I don't like it here na po. I want to make uwi na po talaga. Ngunit hindi pa natatapos ang kapalaran ng iyong pamilya dito sa isla. What do you mean po? Hindi ba't sinabi ko sa iyong mag-iingat ka sa aswang? We made it naman po eh. We make ourselves ligtas from the Yanggao po. Not once, but twice. And now, it is even better po kasi we are in Mang Alvin's kubo. So we are protected na po from that aswang. Estupida! What? Why did you call me stupid Kayo ay nalinlang. Sa inyong paggising, mauunawaan niyo ang ibig kong sabihin. Wait! Tandang Dura! Wait! Nagising si Brenda mula sa kanyang panaginip at naramdaman niya ang matinding sakit ng kanyang tiyan na parabang ito ay pinipilipit. Siya ay nakaramdam ng pagkahilo at parabang uminit ang kanyang katawan. Nakita niya rin ng kanyang pamilya na ganun din ang nararamdaman. Oh no! What's happening? Ang sakit ng tiyan ko! Ow! Nahihilo ako! Erwan, ano nangyayari? Bakit parang nagiinit yung katawan ko at saka ang sakit ng tiyan ko? Ma'am, Dad, nasusuka ako. Ang sama po ng pakiramdam ko. Ano to? Bakit ganito? What the hell? Nasaan si Mang Alvin? Humingi po tayo ng tulong! Unyemas, mukhang dahil to sa pagkain na binigay sa atin ni Mang Alvin Nalason tayo! Nilason tayo! We need to get out of here! Ate, gamitin mo yung mutya mo. Wait! Pupunta ako sa kusina para kumuha ng tubig! Kahit na hirap, si Brenda ay gumapang sa kusina ng kubo at pinilit na kumuha ng isang baso ng tubig. Sinawsaw ang mutya at dali-dali siyang uminom sa baso at inilapag itong muli. Nang maramdaman niyang siya ay gumaling agad sa kanyang nararamdaman, nagulat siya nang bigla namang hinablot ni Mang Alvin ang mutya sa kanyang kamay mula sa kanyang likuran. No! Mang Alvin! Give me my mutya! Ano ta? Bakit ka gumaling sa pagkakayanggaw ko sa'yo? Dahil ba dito? Ito ba yung batong hinahanap ko? Kaya pala nawala din kaagad ang mga sugat ng nanay mo na natamo niya sa mga kalmot ka. What? Yanggao? What are you saying? Ikaw ang aswang na Yanggao? Ako nga! Pero paano? Why did you make us lilang? Bakit nag-lie ka sa amin? Sa paghahanap ko sa maalamat na bato, pinatuloy ako ng mag-asawang nakatira dito sa kubong ito. Hindi ko alam na sila ay mga bagong Yanggao.
at ipinasa nila sa akin ang kanilang pagiging aswang sa pamamagitan ng kanilang laway na kanilang hinalo sa pagkain binigay nila sa akin. You mean, yun din yung ginawa mo sa food namin? Nilagyan mo ng laway mo? You creepy psycho! Kadire! Tama ka. Katulad ng ginawa ko sa pagkain ninyo. Yon ang ginawa sa akin ng mag-asawa. Pero napatay ko sila bago ako tuluyang naging aswang. Ngunit ako ngayon ang napasahan ng letseng sumpa ng pagiging isang aswang. No way! All this time, ikaw pala ang aswang! Sa unang mga araw ng pagiging aswang, hindi ko makontrol ang aking sarili. Mistulang isa akong nauulol na aso. Ngunit habang tumatagal, ang pagiging aswang ay humalo na sa aking pagkatao at nanumbalik ang aking katinoan. You mean na magiging ganun din ang family ko? Akin na yung mutya ko! Ibabalik ko sa dati yung family ko! Hindi kami pwedeng bumalik sa Manila ng aswang sila, no? Kaya nga hindi rin ako maaaring bumalik sa syudad ng ganito. Kaya hindi talaga ako tumitigil para mahanap ang bato upang gumaling ako sa sumpang ito. Pero why you make us aswang like you? Why? Anong kasalanan namin sa'yo? Wala! Sa haba ng panahon, nawalan na ako ng pag-asa na mahanap ang bato. Kaya nang makita ko kayo, nais ko kayong gawing isang yanggaw upang hindi lang ako ang mag-isa sa sumpang ito bawat araw. Idadamay ko kayo! You're not just a crazy doctor. You're also a crazy aswang! Pero hindi na ngayon dahil mukhang ito na nga yung hinahanap kong bato. Nasa sayo lang pala. Akin na yung tubig na sinawsawan mo ng batong ito. Iinom ako! Please, akin na po yung mutya. Kailangan ng family ko yan. Ang sarap! Teka, ano itong nararamdaman ko? Totoo nga, ito nga ang batong nagpapagaling. Magaling na ako. Hindi ko na nararamdaman ang pagiging aswang sa dugo ko. Hindi na ako isang aswang. Give me my mutya! Kailangan ko ring painumin sila, Mom! Sinungaling ka kasi. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Di hindi ko na sana niyanggaw ang pamilya mo. Because I don't want you to have my mutya! Akin lang yan! Hindi! Akin na itong mutsang to. Pero paano ang family ko? Ibalik mo sa akin ang mutya! Ibalik mo! Akin na to! Akin na ang mutsang ito! Akin na! Akin! Mula sa likod ni Mang Alvin, sinakmal ito ng buong pamilya ni Brenda na naging mga aswang na. Napugutan ng ulo si Mang Alvin dahilan upang ito ay tuluyang mawala ng buhay. Kahit na nangangatog ang tuhod ni Brenda, kinuha niya agad-agad ang mutya sa kamay ng katawan ni Mang Alvin na napugutan na ng ulo. Sa pagkuha ni Brenda ng mutya, ang atensyon ng kanyang pamilyang aswang ay napunta sa kanya. Mom! Dad! Jed! Please! I know, nandyan po kayo! Huwag niyo po akong kakainin! Please, wag po! Kakainin kita! Papatayin ka namin! Papatayin ka namin! No! Mom! Dad! Please, don't do this! Sisipsipin namin ang dugo mo! Wag! Lumayo kayo sa akin! Wag! Ouch! Aray! Ang sakit! Wag! Please! Parang awa mo na! Wag! Nilantakan ng buong pamilya si Brenda. Unti-unting nawala ng ulirat si Brenda at ang paligid ay nabalot ng liwanag at namuti. Nasaan ako? Patay na ba ako? Brenda, Tandang Dura! natupad na ang babala ko sa inyo. Tandang Dura! Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Patawarin mo ako, Brenda. Ngunit hindi kita pwedeng tulungan. Maari lamang ako magbigay ng babala at mga bagay na makakatulong sa iyo katulad ng mutya. Ngunit hindi kita mismo pwedeng tulungan dahil ang kapalaran ng isang tao ay nakasalalay pa rin sa sariling desisyon nito. Then why? Why you let this happen to me? Bakit? Bakit mo pa sa akin binigay ang mutya? Bakit hindi mo nalang binigay kay Mang Alvin ang hinahanap nitong mutsyang to dito sa isla? Eh di sana hindi na rin siya naging isang aswang.
Hindi niya sana kami mahahawahan. Kayong mga tao ay wala talagang ibang nakikita kundi ang sarili niyong pagnanasa. Hindi ko binigay sa taong yon dahil puno siya nakasakiman sa kanyang puso. Nananalaytay sa kanya ang pagiging gahaman. Katulad ng dugo na dumadaloy din sa iyong katawan. Wala kayong pinagkaiba. Ang pamilya mo ay gahaman sa kapangyarihan at pera. Nararamdaman ko yon sa inyong pamilya. Bakit mo binigay sa akin ang mutya? Bakit? Bakit? Upang ang kasakiman ng inyong pamilya ang magpatunay na ang sumpa ay wala sa mutya, kundi sa inyong kagahaman na gamitin ito sa hangaring masama. Pero sila mom and dad lang yun. Wala kaming kasalanan. Even Chad is a good kapatid. Mabait ang kapatid ko. Bakit tinamay mo kami? Ang kasakiman ng magulang ay makakaapekto sa kanyang angkan. Yan ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Ang pagbayaran ng kanilang mga anak, ang kanilang kasakiman. So what? Ito na ang katapusan namin? Mamamatay na ako? At magiging aswang ang buong family ko? May isa pang paraan. Hindi mo ba natatandaan? Ano? Sabihin mo sa akin, ano? Ang mutya ay may kapangyarihang magpagaling sa pamamagitan ng pagsausaw nito sa tubig at ipainom sa may karamdaman. Ngunit sa iyong kalagayan, hindi mo ito magagawa at mapapainom sa pamilya mong aswang. Teka, pero ang blood ko na ngayon ay iniinom nila. Do you mean gusto mong lunukin ko ang mutya? Para ako ang maging mutya and my dugo will be the way to make them galing? Mukhang yun na lamang ang natatanging paraan, hindi ba? But you said that is a sumpa. Oo, dahil katulad ng sinasabi ko sa iyo, ang taong lumunok nito ay hindi tatablan ng kagalingan sa sarili niyang dugo. Then why should I do that? That's so unfair. It's a total sumpa. Kung ang sumpang yanang sa pamilya mo ay magpapalaya, anong pipiliin mo? Tanggapin ito o mamatay na hindi mo ginagawa ang tama? Oh, fuck this life! Ah! Mula sa liwanag, nawala si Tandang Dura. Muling nagkaroon ng ulirat si Brenda habang naliligo sa kanyang sariling dugo dahil sa pagsipsip ng kanyang pamilya sa kanyang katawan. Dahil sa pagsipsip ng kanyang pamilya sa kanyang katawan. Kahit na siya ay nangihina, unti-unti niyang iniangat ang kanyang kamay at nilunok ang hawak-hawak niyang bato. Nang kanya na itong malunok, siya ay unti-unting kuminang at nagliwanag. Maya-maya pa ay napahinto sa pagsipsip ng dugo ang kanyang pamilya at unti-unting nawala ang pagiging aswang nila at nanumbalik sa pagiging tao. No! No! Anong ginagawa natin? What is happening? Bakit may mga dugo sa buong katawan natin? Mom! Dad! Si ate! Brenda, honey! Oh no! Brenda! Brenda! Mom! Dad! Chad! Yung mutya! Nasaan ang mutya? Gagamitin namin sa yung mutya! Ibigay mo na sa amin! Wala na po ang mutya. Wala na po. Ibigay mo na ang mutya, Brenda. Para sa'yo itong gagawin namin. Huwag kang mag-alala. Ibabalik namin sa'yo. I'm sorry, Dad. I can't. Ate, please! Huwag ka na magmatigas! Ibigay mo na kasi! Amin na! Kailangan mong gumaling! Don't worry. Okay na ang lahat. Wala na rin naman ang aswang. No! Brenda, honey, don't die! Stay with us! Huwag mo kaming iwan, please! Brenda! Brenda, please. Mahal ka namin. Sorry dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Sorry! Dad, please. Make everything right. May pagkakataon pa po kayo na itama ang lahat pagbalik nyo. Brenda! Anak ko! Mom, alagaan po ninyo si Chad. Don't give him the luho. Let him be a simple person lang. Oh, Brenda, honey! Huwag kang mamamatay, please! Huwag! Chad, huwag mo akong gagayahin. Stay simple, my kapatid. Ate, please! Huwag mo kaming iwan! Ate!
paalam. Nang si Brenda ay tuluyang nawalan ng buhay, unti-unting naging abo dahil sa sikat ng araw. Tinanggap ng pamilya na si Brenda ay hindi na nila makakasama pabalik sa Maynila. Bumalik sila sa dalampasigan at di kalaunan ay may mga rescuer na dumating upang sila ay kunin. Katulad ng ibinili ni Brenda sa kanyang ama, hinarap ni Erwan ang lahat ng iskandalo na kinakaharap ng kanilang negosyo. Inayos nila ang problema ng kanilang pamilya at hindi na kailanman naging gahaman pa. Pinalabas na lamang nila na namatay sa plane crash ang kanilang panganay na anak na si Brenda at ang kababalaghan na kanilang naranasan ay nanatiling lihim sa kanilang pamilya. Ang pamilya Desaya. Wakas,